kandidato yung 10 dahil as a voter tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu. Ni Senator Amy Marcos noong taong 2012 kami nagkita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood. Dahil napakabait na tao ni Camille Villar at napakabuting ina ni Camille Villar. In fact, nung nakita kami bago lang dahil ginawa namin yung kanyang advertisement, ang kanyang endorsement, ang napag-usapan namin ay pamilya pa rin. No? So sabi ko sa kanya, medyo magiging busy ka dahil kampanya, dahil magiging senator ka. Tulad din sa akin, ganyan din yung pinagdaanan ko noon. No? Nahirapan ako ibalanse yung panahon ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, at yung trabaho ko. Pero natuto din ako. Nung ako ay mayor nung 2010, nung pagbalik ko nung 2016, natuto na ako magbalanse sa pamilya at sa trabaho. In fact, yung isang anak ko ay nandyan, lalakad sa palibot. Yung pag-endorse mo kay Camille at kay Senator Ivy, does it have the blessing from the President, kay PRR? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. Vice, paano makakatulong tong endorsement mo sa ranking nila at sa pagtanggap ng mga tao? Naku, hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakatulong ba yon sa kanilang candidacy. Pero yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng 2 kandidato yung 10 dahil as a voter tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators.